sa kanyang panahon. Kung minsan ang pagmamadali ng tao ang nagiging dahilan ng kanyang kabiguan. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Eritz sa ating tulang sa kanyang panahon. Gabi ka na naman umuwi. Galing ka na naman sa mga barkada mo, no? Eto na naman tayo eh. Ba't ka ba nagagalit, ha? Hindi naman kayo nagugutom dito na anak natin, ha? Oo, hindi nga. O, di ba? Dahil kumikita ako, sinasagot ko yung mga pangailangan namin. At nakatira din tayo dito sa inyo. Alam mo naman pala, ano pang pinag-iingay mo dyan? Pero ikaw ang dapat na bumubuhay sa amin. Inuubos mo lang sa makikipagbarkada ang kita mo eh. Isang taon ni anak natin, ganyan ka pa rin. Sinabi ko na sa'yo noon, di ba? Gusto ko pang mag-enjoy sa pagiging single. Nagmadali ka, magsama tayo. O yan, kasalanan mo. How dare you? Aray? Alam niya ka, ba't mo ako sinampan, ha? Ha? Dahil sinisisi mo ako. Ikaw naman itong bumungkit sa akin, ah. Eh, Rich, magulang ko nga, hindi ako sinasaktan. Ikaw pa ang gumawa niya sa akin. Ha? Ikaw pa? Ha? Iyan mo, braso Ha? mo. Ikaw, dahil ka kung hindi ka nakatagal. Lumayas ka rito, ha? Bumalik ka sa inyo! Desidido ka na bang makipaghiwalay kay Joey? Opo, ma. Walang iya siya. Walang iya siya. Irresponsable. Hindi na nga nagbibigay ng kita niya sa akin. Nakukuha pa ako saktan. Kasi nga pareho pa kayong bata na magsama. Nakagraduate nga kayo ng college, nagsama na agad kayo. Dahil nga buntis na ako, Kuya Ralph. Yun nga. Dapat iningatan mo ang sarili mo para hindi ka nasaktan ng ganyan. Wala na tayong magagawa. Nariyan na yan eh. Isikapin mo na lang na buhayin na maayos tong apo ko. Yun talagang gagawin ko, ma. Ipapakita ko kay Joey na hindi namin siya kailangan ng aming anak. Erich? Po. Bakit ganito apo ko? Ang init. May lagnat siya. Hindi ko napansin mo eh. Pero iyak nga siya ng iyak kanina. Ngayon nga lang siya natigil eh. May rashes siya. Tingnan niyo. Abay, Oo nga, ma. buti pa, dalhin na natin sa ospital ang pamangkin ko. Baka kung ano na yan. Baby. Baby ko. Sorry, anak. Hindi ko na malayan. Namindegi ka na pala. Dahil sa problema ko sa daddy mo, napabayaan kita. Kasalanan ko. Kaya ka namatay ng maaga. Patawarin mo ko, anak ko. Erich? Michelle, wala nang inaanak mo. Iniwan niya na tayo na maaga. Nalaman ko nga kay Tita Sylvia ang nangyari. Kaya nga nagpunta agad ako rito eh. Nakikiramay ako. Sakit, Michelle. Ganito palang mamatayan ng anak. Pakiramdam ko ngayon. Kulang na ang buhay ko. Parang hindi ko alam ngayon kung paano ko itutuloy ang buhay. Lakasan mo loob mo. Nandiyan pa naman ang mama at kuya mo. Hindi ka nila pababayaan. Nabigo na nga ako kay Joey. Nawala pa. Maging ang anak namin. Nagpunta pa siya rito? Oo, kagabi. Pero hindi ko siya hinarap. Ayoko siya makita. Sina Mama at Kuya Richard ang kumausap sa kanya. Kalimutan mo na yung nangyari sa inyo ni Joey.
Sikapin mong bumangon sa iyong pagkakadapa. At muling magbalik sigla. Thanks, Rich. For what, Richard? Sa pagsama mo sa akin mag-lunch dito sa restaurant. Office mate kita. Maayos kang nag-imbita, kaya sumama ako sa inyo. Mabuti na lang pala. Dito ko nilipat ang main office sa inyo. Bakit? Dahil nakilala kita, mas naging masaya at makulay ang buhay ko. Richard? Huwag kang magalit, ha? I think I'm falling in love with you. Ralph, thank you sa pagpapahiram ng laptop. Natapos ko rin yung proposal ko. Okay lang yun, Michelle. Best friend ka ng kapatid ko. Kaya naman hindi ka na iba sa amin. Thank you. Kasi naman, bakit ang tagal magawa ng laptop ko? O, basta kailangan mo. Magpunta ka lang dito. Thank you, tita. Ay, nagpunta nga po pala ako kahapon kina Eritz. Oh, kumusta naman yung kapatid kong apurada? Apurada? Apurada naman talaga siyang magka-boyfriend at magkaanak eh. Kita mo nga, 3 years pa lang ang nakalilipas. May bago na siyang pamilya. Parang walang takot masaktan. Iniisip siguro ng kapatid mo na hindi na mangyayari sa kanya ang nangyari na noon. Nga, siguro nga po, tita. Oh, kumusta naman sila? Hindi po maganda. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit ngayon ka lang? 1 week ka na wala? Saan ka galing? Di ba sabi ko sa iyo, may seminar kami sa Cebu? 3 days lang ang sinabi mo. Pero 1 week kang hindi umuwi. Nag-relax muna ako. Nakakapagod din magtrabaho, Erich. Sinungaling ka. Ano ka ba? Bakit ka ba namamalo? Totoo naman ang sinabi ko eh. Nakausap ko yung kaibigan mo, si George. At nalaman ko na walang seminar sa Cebu. Ha? Ano ba pagkukulang ko, Richard? Para lukuhin mo ako. Inaasikaso ko naman kayo ng anak natin, ah. Kahit pa may trabaho ako. Pero bakit niloko mo pa rin ako? I'm sorry, Erich. Siguro nga, panahon na para malaman mo. Oo, meron na akong iba. Hindi. Richard. At siya na ang mahal ko ngayon. Kaya sana, para hindi na tayo mahirapan pa, maghiwalay na tayo. Walang iyak ka. Anak ko. Okay lang. Kahit sampalin mo pa ako. Alam ko na masakit ang ginawa ko sa'yo. Mahal kita, Richard. Pero hindi na kita mahal ngayon. So, please, maghiwalay tayo ng maayos. Hindi naman tayo kasal. Huwag kang mag-alala sa sustentuhan kong anak natin. May sakit ang anak natin, Richard. Kailangan ka namin. Wala na ako nagawa. Kundi umalis doon, Michelle. Kasama ang baby namin. Dahil sa sinabi ni Richard na hindi niya na ako mahal. Ano lalaki yun? Kaya pala hindi ka niya pinakasalan. Kahit na 3 taon na kayo nagsasama. Yung pala hihiwalayan ka rin. Napakasakit. Minahal ko siya nang higit kay Joey. Ganito lang pala mapapala ako. Erich! Erich! Si tita. Ma, bakit po? Si baby! Hindi makahinga! Ano po? Dali natin siya sa ospital ngayon din! Ang kawawa kong anak.
hindi siya nakaligtas sa pneumonia. Siguro, talagang hanggang dito na lamang ang buhay ng iyong bunso. Bakit ko sinapit ito, Ama? Nabigo na nga ako sa dalawang minahal ko. Pati mga anak ko nawala rin sa akin. Uminaw ka sana, anak. Galit ba sa akin ang Diyos? Para gawin niya ito sa akin? Rich, Ano ba ang kasalanan ko, Ama? may dahilan ang bawat pangyayari. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Kaya huwag mo siya sumbatan, anak. Ano malay mo? Kaya niya kinuha mga apo ko ay upang hindi ka na lalong magdusa pa. Maraming bata na galing sa wasak na pamilya. Ang problema ngayon ang lipunan. Anak, baka kaya kinuha ng Diyos sa iyo mga apo ko ay upang hindi sila mapasama sa mga problema ng bansa. Sakit, Ma. Parang hindi ko na kaya. Makakaya mo yan, anak. Humawa ka lang ng mahigpit sa kanya. Ay, buti naman nagpapahangin ka na dito sa garden ninyo, Eritz. Alala na sa akin sina Mama at Kuya. Kaya naisip ko, piliting magpakatatag. Ayoko nang bigyan pa sila ng dagdag na problema. Tama. Right move yan. Yan ginawa mo. Ngayon ko rin na-realize sa mga pagkakamali ko. Pagka-graduate ko pa lang, hindi ko pa nga napapasaya si Mama. Nagkaanak na ako. Nung magkahiwalay naman kami ni Joey at pumanaw ang anak namin, hindi pa nagtatagal nag-boyfriend na ako at muling nagkaanak. Masyado ako nagmadali, Michelle. Nadala ako ng kapusukan ko. Mabuti naman. Naiintindihan mo na ngayon ang lahat. Sana, kapag nakabangon ka lang muli, huwag ka munang mag-apura. Patatagin mo muna ang iyong sarili. Totoo ang sinasabi ko, Eritz. Kursunada ka ng office mate ko. Naiinis na nga ako sa pangungulit niya sa akin. Sorry na lang siya, Kuya. Focused ako ngayon sa career ko. Oh, talaga ha? Oh, yes naman. Candidate yata for promotion itong sister mo. Ay, naku, magandang balita yan, anak. Kaya nga po, nagsisikap ako talaga, Ma. Ayoko munang isipin ang tungkol sa pag-ibig. Sariwa pa rin sa akin ang sugat ng puso ko. Ganyan nga, anak. Pagalingin mo muna ang iyong sugat. At hayaan mong ihayag sa iyo ng panahon ang kalooban ng Diyos. Sa kanyang panahon. Lahat ng tao'y dumaraan sa pagsubok, mahirap man o mayaman. At kahit na nga ang mga ibinubuhay ang kanyang kalooban. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Miguel sa ating dulang sa kanyang panahon. Aalis kayo? Ano ba yan? Kung kailan kami pumasyal dito, saka naman kayo aalis. Pasensya na, Ate Susana. May kailangan kaming gawin sa church eh. Paano yung grocery nyo? May mga tauhan naman kami doon, Kuya Drigo. Ay, no. Hindi nyo dapat laging hinahayaan sa kanila ang negosyo nyo, Rosa. Miguel, baka mamaya kinukupitan na kayo ng mga yun. Hindi nyo lang alam. Ate, may mga CCTV camera kami sa grocery. Maayos at madalas din ang inventory namin. Katulong namin ng mga pamangkin nyo. Iba na yung nakatitiya kayo. Kaya dapat,
huwag kayong alis ng alis. Kung hindi rin lang mahalaga ang gagawin nyo. Huwag kayong mag-alala. Mababait at tapat ang mga tauhan namin. Hiniling namin sila sa Diyos, kaya alam naming magiging tapat sila sa amin. Ay, bahala na nga kayo. Babalik na lang kami. Saka ako na lamang sasabihin ng sadya ko. Napakainit sa church kanina, no? Oo nga, Rosa. Ang dami na kasi natin At lahat dumadalo. Nakakatuwa naman dahil lahat ang sigla. Tama ka, pero dapat magkaroon na tayo ng mas malaking church para maging komportabling lahat. Maging yung mga gustong dumalo sa congregation natin. May mga naghahanap naman ng mabibiling lupa. Pati nga si Sister Marie. Kaya lang wala pa silang makita. Naisip ko, ano kaya kung i-donate natin yung lupa natin? Total, bakante naman yun. Oo nga, no? Oo, di ba? At malaki yun. At kapag doon itinayo ang church natin, magiging komportable ng lahat ng pupunta doon. Pero, papayag kaya yung mga anak natin? Kasi, magiging kabawasan yun sa mga mana nila. Sarap talaga ng lechon doon sa sukay natin, di ba? Hindi nakakasawa. Sinabi mo, Padrigo. Kaya hindi ko mapigilang magpapake. Sarap. Ay, nga pala, may ibabalita ako sa'yo, sana. Ano yun? Nakausap ko yung kapitbahay ng kapatid mo. Sinabi niya sa akin na i-donate daw nila Miguel yung malaki nilang lote para sa church. Ano? Dinonate lang? No, yun ang sabi ni Tonyo. Abay, pambira. Pinamigay lang nila yon. Ang laki nun sana sa akin na lamang niya binigay. Kapatid niya ako. Hindi niya ako naisip. Ewan ko ba rin sa kapatid mo? Di man lamang nang hinayang Bakit kita sa akin ng lalaking yun? Miguel, ano ka ba naman? Hindi ka man lang ba nang hinayang sa ginawa mo? Malaki ang lupang iyon na minana mo sa ating mga magulang. Ate, tao sa pusong ginawa ko. Inihandog namin ang lupang yon para sa Diyos. Kaya wala akong pinanghihinayangan. Maraming paraan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi kailangan ibigay mo ang buo mong kabuhayan. Hindi naman buong kabuhayan yun. At saka sabi ko nga, tao sa puso kong aking ginawa. Isa pa, lahat ng meron tayo ay buhat din sa Diyos, hindi ba? Sana sa akin mo nilang ibinigay yun. Ako ang kapatid mo kaya dapat ako ang inuna mong bigyan. Ate naman, mas marami pa nga kayong ari-arian kaysa sa amin Nanghihinayang ka doon. Dahil gusto ko yung lugar na kilalalagyan ng lupa mo. Magandang pagtayuan ng negosyo. Ko talaga, Miguel, kakainis ka? Baka lumampas ka na sa langit dahil dyan sa ginagawa mo. Masayang-masayang mga nabigyan natin ng tulong kanina, Miguel. May napaiyak pa nga sa tuwa. Nakita ko rin yun, Rosa. Yung iba naman, hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa atin. Kaya sulit kahit nakakapagod. Bakas din sa mukha nila na nagliwanag ang kanilang isip. Dahil sa mga salita ng Diyos na ipinayo natin sa kanila. Miguel! Oh. Ang tricycle! Oh! Ayla, Aljur, kumusta na ang nanay at tatay niyo? Wala pa po silang malay, Tita Susana. Kinagamot pa po sila. Ang sabi po ng doktor, delikado po ang lagay nila. Ano ba nangyari? Ayon po sa mga nakasaksi, kinat daw po sila ng isang tricycle na humaharurot. Nasaan ang walang yung driver ng tricycle? Nasa ospital din po siya, tita. Tita, aalis po muna kami sandali ni Aljur. Aattend lang po kami ng practice namin sa choir. Sa church na naman? Hindi ba kayo nag-aalala sa mga magulang nyo? Nag-aalala po. Ganun naman pala bakit yung sila iiwan? Pupunta
po kami doon para tumupad ng duty namin. At para iparating din po sa mga churchmate namin ang nangyari. At higit po sa lahat, para ipanalangin sina inay at itay. Para iligtas po sila ng Diyos. Kailangan makabalik na tayo sa ospital. Sandali. May nagtag sa cellphone mo, ate. Si Tita Susana Aljur. Nagkamalay na raw sina inay at itay. Ang dami natin pagkain na ya. Bakit po ba? Wala naman pong may birthday sa ating lahat, ah. Nakakalimutan nyo na nga. Ngayon ang ika-1 taon nang makalabas kami sa ospital ng tatay nyo. Mula doon sa aksidenteng nangyari sa amin. Ay, oo nga pala. At sa awa ng Diyos, buhay at malakas kami. Kapiling nyo hanggang ngayon. Gusto namin ipagdiwang natin at ipagpasalamat yon. Ang pagtulong ng Diyos sa atin. Lalo na sa amin ng tatay nyo. Kaya pala, pinapunta niyo rin si Kuya Jeric at ang pamilya niya. Dahil tayong lahat ang magpapasalamat sa Diyos, Aljur. Ay, masaya yan. Teka, may nag-text sa akin. Ba? Oh, bakit parang nabigla ka, Miguel? Sino ba nag-text? At anong nangyari? Si Ate Susana. Ang sabi niya, isinugod daw niya sa ospital si Bayaw. Bakit daw po? Inatake sa puso. Miguel, mula pa nang dumating ka kanina, wala kang kibo. May problema ba tayo sa negosyo? Wala, Rosa. Bakit ka ganyan? Naaawa lang ako kina Ate Susana. Nakalabas na ng ospital si Kuya Drigo, di ba? Yun nga lang, mahabang gamutan pa ang kailangan para muling makalakad siya at makapagsalita ng maayos. Malaking gastusin pa yun. May nabalitaan kasi ko tungkol sa kanila eh. Nabalitaan? Ano yun? Maraming salamat sa pagdalaw niyo uli dito sa amin, Miguel. Rosa, kahit papaano, nababawasan ang lungkot ko pag nakikita ko kayo. Ate, magkapatid tayo. Kaya tama lang na damayan namin kayo. Kumusta na kayo, ate? Eto, naghahanap ng mapagbebentahan ng aming negosyo. Ano? Naubos na kasi sa ospital ang ipon namin ni Drigo. At kailangan namin ng panggastos upang maipagpatuloy ang kanyang therapy. Pati ng pag-aaral ng 2 pa naming anak. Totoo nga palang nabalitaan namin. Ate, huwag mo nang gawin yun. Kami na ang bahala sa therapy at sa mga gamot ni Bayaw. Totoo? Oo. Pati na sa pagpapaaral ng 2 niyo pang anak. Natutulungan nga namin yung ibang tao eh. Lalo namin kayong tutulungan. Dahil hindi kayo iba sa amin. Maraming salamat sa inyo. Pabuti pa kayo. Kahit na aksidente kayo noon, nakaligtas kayo. At nanatiling matatag ang kabuhayan nyo. Hindi tulad namin. Si Drigo lang ang inatake sa puso. Pero halos maubos ang kabuhayan namin. Dahil, ate, tinulungan kami ng Diyos. At ang aksidenteng yun sa amin ay pagsubok lamang na amin ang mga napagtagumpayan. Huwag kang mawala ng pag-asa, ate. Malalagpasan niyo rin ang nangyari nito sa inyo. Lumapit ka lang at humingi ng awa sa Diyos. Pakikinggan kaya niya ako. Ganon na walang kami ng panahon sa kanya. Naubos ang panahon namin kung papaanong kikita na maraming salapi. Hindi namin siya pinaglingkuran. Ate, napakabuti ng Diyos. Lagi siyang laang makinig at magpatawad.
sa sinumang sa kanya ilalapit at hihingi ng kapatawaran. Gawin mo yun at makikita mo, hindi kanya bibiguin. Sa kanyang panahon, may mga taong pakiramdam ay mailap sa kanila ang kaginhawaan. Iyon ay dahil sa kawalan ng pinag-aralan. Pahirap pa ang naging katuwang sa buhay. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Janice sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay, mabuti po dumating na kayo. Gutom na po kami ni Charles. Pasensya na, Ruby, anak. Tinulungan ko pa kasi si Aling Barang sa pag-aasikaso dun sa mga dumating na nakikipaglamay sa kanila eh. Sige na, tawagin mo na si Charles. May dala po kayong ulam. Sopas ito, anak. Galing kina Aling Barang. Lagyan niyo na lang to ni Charles ng kanin para mabusog kayo, ha? Sige na. Kayo po, Nay. Pinakain na ako ni Aling Barang. Maraming sopas ito, kaya may almusal pa tayo bukas. Julie, Mang Emong, heto na po ang mga damit na pinalabhan at pinaplansya niyo po sa akin. Tapos ko ng lahat. Ay, salamat, Janice. Napagod ka. Ayos lang. Basta nagawa ko ang trabaho ko. Ito lang naman kasi ang alam kong pwede kong maging trabaho. Dahil hindi ako nakatapos kahit high school. Hindi naman sa nakikialam ako, Janice. Ako naman nagmamalasakit lang sa'yo. Dahil kaibigan ka ng anak ko. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo. Bukod sa pagmamalasakit ninyo, natutulungan niyo pa ako. Ay, walang anuman yun, Janice. Pero tingin ko, mas makatutulong kung mag-aasawa kang muli. Yung kaya kayong buhayin mag-ina. Ay, ano ba naman kayo kung ano sinasabi niyo? Hindi ako nagbibiro, anak. Malay natin, makahanap si Janice ng mainam na makakatuwang niya sa buhay. Parang ayaw ko na po mag-asawang muli. Natatakot na ho ako, Mang Emong. Dahil ba sa mga pahirap na naranasan mo sa una mong asawa? Opo. Mula nang mamatay si Dodong, nakalaya na ako sa mga hirap ng katawan at kalooban. At ayoko na po maulit pa yun. Tama ang kaibigan ko, Tay. Mahirap po magtiwalang muli. Saka isa pa, may anak siyang babae. Baka mamaya, salbahihin lang yun ang magiging asawa niya. Inay! Oh, bakit ka umiiyak, anak? Nakasalubong ko si Aling si Mang. Oh, Sabi niya, magbayad na tayo ng utang natin sa bahay niya. Kung hindi daw, tatapon niya lahat yung gamit natin. ano? Pinagtawanan tuloy ako ng mga kalaro ko. Pambihira naman siya. Nag-usap na kami Pati ikaw, binungangaan pa. Sabi pa ng iba pang mga bata kanina, laman daw tayo ng mga lamayan. Para daw makakain tayo. Anak. Gusto ko nga silang awayin eh. Kaya lang alam ko, totoo naman po yung sinasabi nila. Ay, kailan pa po ba magbabago buhay natin? Magbabago pa kaya ito? Lino, narito ka pala. Nagtinda ako ng mga kakanin. Kumango ako kaya ngayon lang ako dumating. Okay lang, Janice. Kumusta naman ang pagtitinda mo? Ay, ayos naman. Naipaubos ko, kaya may kita ako kahit papaano.
may pambaon ng mga anak ko. Kung tinatanggap mo na ba ako, hindi ka na nahihirapan pa. Ako na maghahanap buhay para sa inyo. Lino, alam mo ang dahilan kung bakit ayoko na mag-asawa. Sobra akong naghirap sa pumanaw kong asawa. Maging ang mga anak namin. Sinasaktan niya dati. Hindi ko gagawin sa inyo yun. Pangako. Lahat gagawin ko para maging maligaya kayo sa piling ko. Magtiwala ka sana. Tulog na ba sina Charles at Ruby, Janice? Oo, Julie. Salamat nga pala sa pagpapatuloy niyo sa amin dito sa bahay niyo, ha? Kung wala kayo, hindi ko na alam kung saan kami pupunta ng mga anak ko. Talagang masungit yung sisimang. Kulang sa pasensya. 2 buwan po ang utang namin sa bahay niya, Mang Emong. Hindi ko po nabayaran kaya pinaalis niya kami. Dumito muna kayo. Habang hindi niyo pa kayang manap na matitirahan. Total, 2 lang naman kami ni Itay dito. Dahil ang asawa ko, nagtatrabaho sa ibang bansa. Salamat, Julie. At pasensya na po kayo sa abala namin, ha? Kung gusto mo, ipapasok kita roon sa kaibigan ko. Naghahanap siya ng tindera sa bigasan niya. Ganun pala nangyari sa inyo ng mga anak mo. Oo, Lino. Mabuti nga pinatuloy kami ni Julie dito kasi hindi ko talaga kayang umupo ng bahay sa ngayon. Pakasal ka na lang sa akin. Para hindi ka na mahirapan pa. Lino, Siguro, naiilang ka dahil sa 20 taong tanda ako sa'yo. Kahit naman matanda na ako, makatitiyak ka naman na mamahalin ko kayo. At lahat gagawin ko para magkaroon ng magandang kinabukasan. Sina Charles at Ruby. hindi naman yun ang inaalala ko eh. Hindi ko kayo pagmamalupitan. Maniwala ka. At kahit hindi mo ko mahal, tatanggapin ko. Basta pakasal ka lang sa akin. Lino, Oo, Janice. Ayos lang kahit hindi mo ko mahal. Dahil naniniwala ako na matututuhan mo rin akong mahalin. Ito po yung padalang ulam ni Inay para po sa inyo ni Tita Julie, Lolo Emong. Salamat, Ruby. Kumusta naman kayo ngayon doon kay Lino? Okay na okay po. Mabait po si Tatay Lino sa amin ni Charles. At saka, mahal na mahal po niya si Inay. Salamat naman. Hindi ako nagkamali sa payo sa nanay mo na muling mag-asawa. Sabi nga po ni Inay, mag-aral kaming mabuti ni Charles. Para naman po, matuwa si Tatay Lino. Tama ang nanay niyo. At ipagpasalamat niyo sa Diyos ang pagdating niya sa buhay niyo. Talaga? Matatapos na sa koleyo si Charles? oo, Julie. Accounting ang kinuha niyang kurso. Ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang na magtapos ng management si Ruby. Ngayon, si Charles naman. Oo nga. Alam mo, tuwang-tuwa si Lino. Hindi raw siya binigyan ng sakit ng ulo ng mga bata. Swerte mo kay Lino, Jadine. Ay, tama ka. Biyaya siya ng Diyos sa akin. Bininig niya ang mga dalangin ko. Ilang araw bago kami ikasal ni Lino. Oh, ano? Ano yun? Oo, Julie.
nagsagawa ako ng panata sa kanya. Oo. Ilang araw bago ako pakasal kay Lino. Dahil nga, alam mo naman, natatakot ako sa gagawin ko. At ibinigay sa'yo ang hiniling mo. Oo. At sa pamamagitan ni Lino, napawi ang mga hirap at lungkot ko. Kaya naman, napamahal na rin siya sa akin. Uy, parang may tumatawag yata sa cellphone mo. Ay, oo nga. Sa akin pala yun. Oh, si Charles. Nasa bahay yun eh. Bakit kaya siya tumatawag? Hello, Charles. Oh, bakit ka tumawag? Nay, umuwi po agad kayo dito. Ha? Bakit? Ano nangyari? Si Tatay Lino po, nahirapang huminga. Ano? Nawala ng malay. Oh, Diyos ko! Janice, Narito ako, Lino. naiiwan na kita. Huwag. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kagaling ka pa. Nararamdaman ko, hindi na ako magtatagal. Lino. Lino, mahal kita. Hindi mo ako iiwan. Salamat sa'yo. Sa inyo, nina Charles at Ruby. Dahil naging maligaya ako sa mga panahong kasama ko kayo. Kami nga po dapat magpasalamat sa inyo, Tatay Lino. Dahil minahal niyo si Inay at kaming dalawang magkapatid. Binigyan niyo po kami ng magandang kinabukasan. Mahal po namin kayo, Tatay Lino. Mahal ko rin kayo, mga anak. Huwag niyo sanang pababayaan ang inyong ina. Lino. Lino. Hanggang dito na lang ako, Janice. Hindi bale. Natupad ko naman ang mga pangako ko, di ba? Lino. Malayo po dito yung bago kong trabaho, Nay. Kaya gusto ko sana sumama na lang kayo ni Charles sa akin. Ate Ruby, hindi iiwan ni Inay ang bahay na ito. Kaya nga ako, dito na lang ako naghanap ng trabaho eh. Hindi ko talaga maiiwan ang bahay na ito, mga anak. Iingatan ko to. Sabi ko na sa'yo, ate. Dahil maraming magagandang ala-ala ang naririto. Ala-ala ng isang lalaking naging mabuti kong katuwang sa panahon ng aking kahirapan. Sa kanyang panahon, may kasabihan na ang oras ay ginto, kaya hindi ito dapat aksayahin, lalo na sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Doray sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, dumating na pala kayo, Itay. Oo, Ami. At hulaan ko. Wala na naman ang nanay mo, kaya ikaw ang kumuha ng mga tuyong damit natin sa sampayan. Opo, Itay. Kanina pa ako rito pero wala pa rin si Inay eh. Nakapagluto na rin po ako ng hapunan natin. Nanay mo talaga, oh. Hindi na nagbago. Napakaraming ulit ko na siya pinagsabihan na iwasan ang pakikialam sa buhay na may buhay. Eh, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Para nga pong walang pagkadala si Inay. Kahit na madalas siyang mapaaway, hindi pa rin nagbabago. Ay, nako!
narito na pala kay Tinoy. Ami, Kanina pa po, inay. pasensya na kayo ha. Si Marimpekta kasi. Nako, ang daming kwento. Hindi agad ako nakaalis. Ikaw talaga, Doray. 2021 na. Hindi ka pa rin nagbabago. Mahilig ka pa rin mag-chismis ng buhay na may buhay. Oh, ito naman si Tinoy, oh. Ay, mabuti pa. Magluluto ako ng hapunan natin. Huwag na. Dahil nakaluto na ang anak natin. Kasi nga, wala ka. May text na naman si Marimpekta. Pambihira. Yung palang trabaho ng kapitbahay nila. Ay, tapos kung umarte, akala mo sobrang hinihin. Yung pala nagbebenta ng aliw. Pwe, kakahiya oh. Text ulit si Kumare. Ay, teka, ano ba inaamoy kung amoy nasusunog na sila? Ay, yung sinain ko! Ha? Sa kaya yun? Ay, sunog na! Patay ako dito sa asawa ko. Diyak nakatakot-takot na sermon na naman ang aabutin ko. O, Rigor, ito na yung hinihingi mo sinangag at tuyo. Salamat. Lota, napapansin ko na mag-ilo sa'yo mga kapitbahay natin, ha? Mababait naman sila. Kaya marami sa kanila kaibigan ko. Pero isa sa kanila, hindi ko gusto. Di mo gusto? Sino? Si Aling Doray. O bakit naman? Mukha naman siyang mabait. Chismosa kasi siya. At madalas masangkot sa gulo. Yun ang sabi ng ibang kapitbahay natin. Kahit daw nung wala pa tayo rito. Ganun ba? Oo. Kaya huwag kang masyadong makikipaglapit sa kanya. Aba, mahirap na. Baka masangkot ka pa sa gulong pinapasok niya. Ang tagal naman ni Itay. Baka kung ano na nangyayari kay inay. Ami, narito na ako. Itay, salamat naman dumating na kayo. Oh. Kanina ko pa kayo hinihintay. Ayaw kasi akong paalisin ng boss ko hanggang hindi tapos yung pinagagawa niya sa akin. Nakiusap, kaya hindi ko na tinanggihan. Bakit ba? Nag-text ka na minamadali mo akong umuwi. Bakit? Si inay po kasi. Nasa barangay sila ni Aling Pekta. Ala, si Pekta na naman pala ang kasama. Opo. Pinabarangay sila nung babaeng ginawa nila ng kwento. Ay, sus. Kanina nga po gusto nang sabunutan si inay nung babae nang magpunta rito. Si Doray talaga, oo. Walang kadala-dala. Tay, puntahan niyo na po ang inay sa barangay. Baka kung ano na nangyayari sa kanya doon. Naku, kundi ko lang mahal ang nanay mo, anak. Matagal ko na siyang hiniwalayan. Ito ang bahay namin ng Kuya Regor Modindo. Halika, tuloy ka. Salamat, pinsan. Nandito ba si Kuya? Wala pa. Pero nabanggit ko sa kanya na dumating ka nga galing abroad at magkikita nga tayo. Tawagan natin si ate para malaman niya nandito ako. Mukhang na-miss mo ng gustong best friend mo ha, pinsan. Sinabi mo pa. Tsaka para maibigay ko tuloy ito sa kanya, itong pasalubong ko. Sigurado, magugustuhan niyo to. Shop-top. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Lota, akbay ng isang gwapong lalaki. At masaya silang nag-uusap. Tapos, pumasok pa sila sa bahay nila ni Rigor. Paano yun? Di silang dalawa lang doon. Dahil wala doon si Rigor. Ay, nako. Anak lang Nay! Nasaan na po ba yung bill natin sa tubig at ilaw? Babae. Dahil nakita ko kanina umaga sa Rigor na papasok sa opisina.
Bakit nga ganun? Anong ibig sabihin ng mga nakita ko? Pinagtatak sila ni Lota si Rigor. Hoy, naku, akala ko pa naman ulirang asawa siya. Pambirang babae, Nay! oo. Nasaan po yung bill natin sa ilaw at tubig? Ay, nahulog na kabayo! Ay, ano ka ba? Ba't ka ba nagugulat dyan? Hindi ko po kayo ginugulat. Kinakausap ko kayo pero hindi niyo ako marinig. Ganon. Pasensya ka na. May iniisip lang kasi ako. Ano po ba yun? Doray, Hmm. kanina ko pa napapansin. Parang may malalim kang iniisip. May problema ka ba? Wala, Tinoy. Bakit? Bakit ka nagkakaganyan? Ano gumugulo sa isip mo? Kasi, hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Anong nalaman? Tinoy, Oh, si Lota, nagtataksil kay Rigor. ano? Ay, Doray, chismis na naman yan eh. Itiko mo yung bibig mo, ha? Dahil kung noon hindi ka napahamak, baka sa pagkakataong to, mapahama ka na. At madamay pa kami. Baka mapatay pa tayo ni Rigor. Balita pa naman dito ang pagkaastig ng taong yun. Pero Tinoy, kitang-kita ko. Akbay si Lota ng isang gwapong lalaki. Hay, at ang sweet nila, ha? Pumasok sila sa bahay nila. Wala naman daw si Rigor. Oh, ano iisipin ko? Di nagtataksil siya. Tumahimik ka! Mabigat na bintang yan. Hindi ka nakatitiyak. Pero Tinoy, Ito ang tandaan mo, Doray, ha? Kapag ikinalat mo't napahama ka, pababayaan na kita. Iiwan ka na namin ng anak natin. Naman, sobrang ng pagpapasensya ko sa'yo. Ngayon, kung hindi ka makikinig sa akin, talagang mawawalan ka na ng pamilya. Aba, si Aling Dora yun ah. At mukhang ako ang hinihintay. Bakit kaya? Naku, huwag siyang magkakamaling kwentuhan ako ng chismis. Dahil talagang babarahin ko siya. Rigor! Magandang gabi. Magandang gabi rin po, Aling Doray. Ano po bang sa atin? Juan, may gusto lang sana ako ikwento sa'yo. Aling Doray, kung yan po ay kwentong kutsero, wala po akong panahon. Mas marami pang makabuluhang bagay ang dapat kong paggamitan ng oras ko. Diyan na kayo. Nanto, suplado. Bahala ka nga sa buhay mo. Ito ng Kuya Rigor mo, magstay ka rito ng ilang araw, Dindo. Para naman daw magkasama kayong muli, tulad nung araw. Siya nga naman, Dindo. Baka nakakahiya naman sa inyo. Makakaabala pa ako. Ano ba yung sinasabi mo? Bago ko pa napangasawa itong pinsan mo, mag-best friend na tayo. Kaya wala kang dapat ikahiya. Salamat, Kuya Best Friend. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sige. Dito na muna ako. Miss ko na nga rin ang mga luto ni Ate Lota. Ayos! Doray, hindi ka na yata nagpupunta kina Pekta. Tinatamad na ako, Tinoy. Kaya naghahalaman na lamang ako dito sa ating bakuran. Talaga? Oo. Napapansin namin ng anak natin. Bihira ka na rin lumabas ng bahay. May sakit ka ba? Kung naman, ayaw niyo ba nun? Nagbabago na ako. Totoo ba yan? Oo, totoong-totoo na ito, Tinoy. Kasi nalaman ko, hindi naman pala kalaguyo ni Lota yung lalaki nakita kong nakakabay sa kanya. Pinsan pala niya yun. Diyan pa nga sa kanila nagbabakasyon eh. Nakita mo na. Kung nagkataong ikinalat mo ang hinala mo, malaking disgrasya ang inabot mo.
At baka nadamay pa kami ni Ami. Kaya nga eh. Alam mo, hiyang-hiya ako sa inyo. Salamat na lang, binantaan mo ko. At hindi rin nakinig si Rigor sa akin. Dahil doon, kaya nakaligtas ako sa kapahamakan. Maging aral na sana sa iyo ang pangyayaring ito, Doray. Sa kanyang panahon, may pagkakataong malalaman lang talaga natin ang halaga ng isang bagay o isang tao kung wala na ito sa ating buhay. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Ingo sa ating dunang sa kanyang panahon. Magandang gabi sa'yo, Loida. Na-estorbo ba kita? Oo naman. Sarap ng pagkakahiga ko eh. Malapit na nga ako makatulog. Ganun ba? Sige, alis na ako. Kunin mo na lang ito. Oh, ano naman ang laman nito? Kalderetang baka. Hindi ba yan ang paborito mo? Busog pa ako. Di, lagay mo na lang sa ref. Bukas mo na kainin. Masarap yan. Talaga lang ha. Sandali nga. Bubuksan ko to. Uy, ang bango ah. Mukhang masarap nga ah. Magugustuhan ito ni Morant. Sinong Morant? NBA player yan, di ba? Oo. Idol ko yun eh. Kaya yun din nga ipinangalan ko sa aso ko eh. Pambihira ka naman. Nagpakahirap ako sa pagluluto niyan. At ginawa kong espesyal tapos ipakakain mo lang sa aso. Pasalamat ka pa nga dahil sa aso ko ipakakain eh. Kesa naman ilagay ko yan sa kaning baboy. Pero kung nangihinayang ka, di ikaw na lang ako kumain yan. Sige na. Ipakain mo na yan sa aso mo. Kunwari ka pa, nakimuran po, ipapakain. Pagkatapos, ikaw rin pala lalanta. Ang sarap kaya nito. At saka isa pa, sinabi ko lang naman yung kay Ingo. Para naman, mawala siya ng gana sa panliligaw sa akin. Napakabait at napakatyaga niya si Ingo. Ano pa ba naman ang ayaw mo sa kanya? Ano naman ang magagawa ko, Nay? Hindi ko talaga siya type eh. Pero alam mo anak, gusto ko siya para sa iyo. Iilan na lang ang mga lalaking katulad niya. Kaya naman pala may gusto sa kanya eh. Di sasabihin ko sa kanyang kayo na lang ang ligawan niya. Total byuda naman kayo. Malay nyo, magustuhan din kayo ni Ingo. Ano ba kalukuhan niya pinagsasabi mo dyan? Ay, si Inay! May gusto kay Ingo! Sira ulo! Gaga! Saan ka ba pupunta? Sasamahan kita. Kung sabihin ko kayang sa impyerno ako pupunta, ha? Sasamahan mo pa rin ba ako? Kahit pa siguro sa impyerno ka magpunta, ipaparamdam ko sa'yo nasa langit ka pa rin. Dahil akong yung magiging guardian angel. Anong guardian angel ka dyan? Mukha kang ng demonyo. Buntot at sungay na lang ang kulang sa'yo, no? Grabe ka talagang manlait. Ay naku, hindi kita nilalait. Sinasabi ko yung totoo. Hindi kita type eh. Kaya ba, di ba? Tanturan mo ako! Sobra ka naman, Loida. Bakit tinapon mo sa basurahan yung bulaklak na binigay sa'yo ni Ingo? Umpisa ngayon, lahat ng ibibigay niya sa akin, itatapon ko talaga sa basurahan. Ay, grabe ka talaga. Ang lupit mo. Nakakapwisit na kasi. Ilang beses ko na nga siya binasted, pero ayaw pa rin akong kantanan. Oo, Loida, yan na siya. Loida, bakit mo naman itinapon sa basurahan yung binigay ko sa yung bulaklak? Ang ganda-ganda pa naman, tapos ibabasura mo lang. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Babawi na lang ako. Ha? Reregaluhan din kita ng bulaklak. Hindi lang basta bulaklak. Espesyal pa yun. Ano namang klaseng bulaklak yun? Hindi yung bulaklak na may special design. Tapos may nakasulat pa. O hindi nga lang I love you o nakasulat doon, kundi condolence. Bulaklak naman yun ang patay. Gusto mo na ba akong matodas? Kung po pwede nga lang na ipanalangin sana, mawala ka na sa landas ko eh. Toxic ka na kasi, Ingo! Naaalibad ba na ako talaga
Okay. Sige, suko na ako. Kung ang paglayo kong makakapagpasaya sa'yo, edi, hindi na kita muling gagambalain pa. Pare, napakasakit talaga ng ginawa niya. Grabe, parang dinurog niya ang puso ko. Ang kulit mo naman kasi. Sabi ko naman sa'yo, hindi lang iisa ang babae sa mundo. Huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo kay Lloyd. Anong magagawa ko? Siya talagang mahal ko eh. Kalimutan mo ng lintik na pagmamahal yan. Ano naman? Antanan mo na si Lloyd dahil nagmumukha ka lang tangang asong buntot na buntot sa kanya. Para sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako? Bakit hindi ako magustuhan ni Lloyd, ha? Ba't hindi mo itanong sa salamin ng bagay na yan? Pero, ano naman kaya sasagot ng salamin sa akin? Ano ba? Eh di, of course, Ingo. Pangit ka talaga. Ha? Ang hirap naman ng ganito. Nakakapanibago. Wala tayong mautusan. Nag-resign na kasi si Ingo bilang messenger natin eh. Eh kasi masyado siya nasaktan sa mga ginagawa mo. Eh ano naman ang magagawa ko? Nakakairita naman talaga yung kakulitan niya eh. Alam mo, Lloyda, baka mamaya dumating yung panahon. Hahanapin mo rin siya. At magsisisi ka sa pag-reject mo sa kanya. Oo, aminin ko nga. Namimiss ko siya. Uy, naninibago kasi ako eh. Parang bang hindi kumpleto ang buhay ko kapag walang nambubwisit sa akin. Kulong mo. Namimiss niya si Inga. Ay! Ano ganyan? Ito, wala yun. Naninibago lang talaga ako, no? Don't worry, Lloyda. Eh. Huwag mo nang hanapin si Ingo. Dahil narito naman ako eh. Susme, may bagong toxic sa buhay ko. Hindi naman ako kasing kulit ni Ingo. Kaya hindi ka mababadrip sa akin, my darling. Uy, my darling daw, Lloyda, oh. Ang haba talaga ng hair mo. Naku, ewan ko sa'yo, Egay. Darlingin mo yung mukha mo. Wala ka rin maaasahan sa akin, no? Dahil mas pangit ka pa nga kay Ingo. Grabe ka talaga. Sige lang, Lloyda. Layitin mo ko at balang araw, mas pangit pa sa akin ang magiging kapalaran mo. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak ha. May problema ba? Wala po, Nay. Namimiss ko lang po si Ingo. Talaga? Nangangahulugan lang siguro kung mahal mo na rin siya. Hindi naman po siguro. Naninibago lang po ako. Anak, babae rin ako. At ganyan-ganyan din ang ginawa sa akin ng tatay mo nung nililigawan pa niya ako. Halos araw-araw din siya kumagparamdam sa akin. Pero hindi ko siya pinapansin. Tapos, bigla na lamang siya naglahong parang bula. Inanap-hanap ko siya. At doon ko napagtanto, mahal ko pala siya. Ano pong gusto niyong puntuhin? Mahal ko na rin po ba si Ingo? Aba, hindi ko alam. Dahil ikaw lang ang makababatid niyan. Lloyda, hatid na kita. Di na bale, Egay. Makakauwi naman ako mag-isa eh. Sige na. Hatid ka lang naman eh. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, gusto ko umuwi mag-isa. Kaya ko naman eh. Ayaw ko kasi may kasama asungot. Ganun. Asungot pala ako, ha? Ha? Aray ko, bitiwan mo nga. Dapat tinuturuan ng leksyon. Ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo siya! Uy! May dumating na superhero. Si Super Ingo, ang bayaning siraulo. Ikaw ang siraulo. Walang yaka. Ito, sa balisong.
Hindi ka obra dito. Papatayin kita, Ingo! Oh, Diyos ko! May hawak na balisong si Egay! Bagay sa'yo! Mamamatay ka, Ingo! Mamamatay ka! Ang mga akala ko talaga, tuluyan ka na mapapahamak. Bakit naman kasi pinatulan mo pa si Egay? Lloyda, mahal kita. Kahit buhay ko, itataya ko para sa'yo. Sorry, Ingo. Patawarin mo ako. Lalagay sa peligro ang buhay mo lang dahil sa akin. Huwag kang humingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Ginawa ko lang kung anong nararapat. Hindi magandang naging pagtrato ko sa'yo. Kaya may kasalanan pa rin ako. At sa kabila na nagawa mo pang itaya ang buhay mo dahil sa akin. Dahil mahal kita, Lloyda. Mahal na mahal kita. Ingo, magpagaling ka ha. Dahil umpisa ngayon, mamahalin na rin kita. Ha? Promise. Talaga? Oo. Maraming salamat, Lloyda. At patutunayan ko sa iyo nga, hindi ka magsisisi sa iyong desisyon.